just got back from shop. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sobrang complicated na naman ang buhay ko. Ewan ko, hindi ko alam ano nangyari. Hindi ko alam kung paano ko explain. From the start, sige, unahin ko. Actually, kung naalala nyo yung na-fall in love ako sa isang stranger. Tapos yung part 2 nun is ang sabi niya, nag-chat siya kasi gusto niya na, magpapaalam na siya kasi pupunta na siya ng US. Damn, after 2 weeks, nag-chat ulit siya sa akin. Tagal na yon. Bali, i-shortcut ko lang until the present na kung ano nangyari. Nag-chat siya. Usap ulit kami. Hanggang ngayon, nag-uusap na naman ulit kami. To cut the long story short, ayun, nagkaroon kami ng magandang communication from that point. Nagkaroon kami ng endearment, nag-I love you na, nag-I miss you, may mga future na kaming plans, and all, marami ng plano. Hanggang sa dumating na naman yung point na yung papa niya, nagsabi na naman sa kanya na dito ka na sa Cebu, mga ganun-ganon. May mga ganyan na naman nangyayari. Tapos, nagdadalawang isip na naman siya sa amin kasi malayo na naman siya, mga ganyan. Karoon maraming setbacks, maraming problema nangyayari. It's taking a toll on my emotional and my mental health. Pero, I'm trying to be strong. Para at least kahit pa paano nakita niya na ito, supportado ko if ever siya nandun. Okay, sige, let's make arrangements na lang. Let's see this through together kung ano mangyayari. Kasi kung I'm willing to do everything naman, I'm willing to relocate, I'm willing to go there para makasama ka and all, mga ganon. Tapos after that, naging okay na naman kami, okay na naman hanggang sa may dumarating din sa mga point na parang nahihirapan siya kasi dahil sa mga expectation ng parents niya, ng papa niya. Nandiyan lang ako parati, mga ganyan-ganyan. Parati ko naman sinasabi sa kanya na I'll always support you, nandito lang ako, huwag kang matatakot, gawin lahat, sige lang, gawin mo lang, nandito ako sa likod mo, and all. Tapos yun, hanggang sa eto na, dito na ngayon sa present tayo kasi okay naman kami after ng mga ganun na araw, ng mga weeks, naging okay kami. Tapos ina-assure ko siya, ina-assure niya rin ako, sabi niya akin ka lang, okay sa'yo lang ako, okay, walang mag-aagaw, sa'yo lang. I mean, I've been very loyal kahit LDR kami, never ako nakipag-chat, never ako tumingin, never akong, my God, ginawa ko lahat ginagawa ko for her. Na-assure ko na nga, ganun. Kasi parang naisip ko na eto na talaga kasi hindi ko pa na-feel to sa mga ex ko. Kasi eto na talaga yun. Ang hirap na. Ayoko na maghanap ng iba. Kasi eto na talaga, masaya na ako kahit malayo kami. What if kung malapit na ako o kung parati na kami nagkikita o nasa isang bahay na ganun. Ay, sobrang nahihirapan lang talaga ako. Sobrang hirap. Hanggang eto na, sa point na to, ngayong araw lang, naging honest siya, tinanong niya ako, sabi niya, love, may sasabihin daw siya, may nagchat daw sa kanya. Sabi ko, sino? Ex niya daw. Putang ina. Iba yung naging ko sa... Hindi ko alam kung anong mafe-feel ko. Yung parang natakot ako na unang pumasok sa isip ko, baka makipagbalikan na lang man siya sa ex niya. And all. Sobrang dami na naman. Ang gulo-gulo na naman. Ang gulo-gulo na naman talaga. Minsan natatanong ko na kay God, bakit to pinapa-feel niya sa akin? Ba't ko to na-experience na ayoko na to, ayoko ng ganito. Ayoko na ng sobra na ganito. Nahihirapan na ako. As in, my mental health is taking a toll on me. Hindi na ako nakakain ng maayos. Hindi ako nakakatulog ng maayos gaya ng kanina. Sobrang nahihirapan na ako. Sorry, ngayon ko lang, sa vlog ko lang to na ilalabas. Ayokong ilabas to sa mga friends ko, kahit sa parents ko, kahit kanino. Sobrang nahihirapan na ako. As in, nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung na dapat kong gagawin eh. Tapos, nung tinatanong ko siya na kung
anong sagot mo kung nakipagbalikan sa'yo? Sabi niya, hindi niya daw alam, hindi niya alam ang sagot. Well, it means parang gusto niya pa rin at parang ayaw. Siyempre, ibig sabihin 50-50 yun. Walang iba. Umuulan pa. 50-50 yun parati. Ano magagawa ko? Mas lamang siya. Mas lamang yun at mas matimbang yung guy na yun kasi matagal na sila nagsama din. 2 years sila nagsama. Pero ano ba, magiging tanga pa rin ba siya na ilang beses na siya ginawa ng mali, nag-cheat sa kanya. Tapos kung makipagbalikan pa siya, parang tanga niya na. Parang tanga niya na rin yan. Hindi ko na alam kung ano dapat kong gawin. Sobrang hirap na, hindi ko alam talaga. Tapos mamaya daw mag-usap kami. Well, alam ko na siguro mamaya nito, parang titigil na namin to. Ayun yung mangyayari. Titigil, pero at the back of my mind, gusto ko pa siyang ilaban. I want to see this through until the end. Kung sino pipiliin niya, magulo nga eh. Magulo pa ang isip niya ngayon kasi dahil nag-a-adjust pa siya sa Cebu. Dun sa work ng family niya, sa business ng family niya. Ako parang gusto ko na magpahinga. Gusto ko na pahingan yung utak ko. Pero yung puso ko, gusto ko pa rin ilaban. Gusto ko pa rin siya ilaban. Like, parang last drop of my energy. Ito na, parang pinipilit ko na lang sarili ko na I wanna see this through. Parang walang what ifs, para walang mga regrets ako in the end. Yun yung naisip ko. Para at least wala na yung mga ganun mga regrets. Kung pipiliin niya yung ex niya, okay. Pero pwede lang sana i-block niya na ako. Ayoko nang magkaroon ng communication sa kanya. I-delete ko na lahat ng mga pictures and all. Di-delete ko na. Pero kung ako pipiliin niya, hindi ko din alam eh. Magiging mafe-feel ko. Siguro kung ako pipiliin niya, sabihin ko sa kanya na na-block niya na yung ex niya. Hindi ko din naman alam, LDR kami. Pero I will trust her. Pero nasa kanya na rin yan kung sisiraan niya yung trust ko. Makipag-usap pa rin siya doon. Kung pipiliin niya ako. Pero feeling ko hindi pa siya makakapag-decide ngayon na araw na to. Sobrang hirap lang talaga mag-decide sa part niya. Ngayon, nanggugulo naman yung ex. My God. I'm doing this vlog din for awareness. If ever kung magkaroon kayo ng experience na ganito, please stop. No. It's not worth it. It's not worth it. I'm doing this to see this through. I'm doing this to see this through. Para wala akong regrets at the end of the day, the end of these things. Yun yung gusto ko lang mangyari ngayon. So, right now, can't think straight. Hindi ko na naasikaso ng maayos yung business ko. Hindi ko nagagawa yung mga dapat kong gawin. Hindi ako nakakain ng maayos. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Ayoko makipag-usap sa iba. Parati lang ako nasa bahay. Hindi na ako lumalabas. Sobrang nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung ano ba talaga. Sobrang pagod na ako. Hindi ko na talaga alam kung ano ba talaga itong gagawin ko. Pagod na talaga ako. Na alam. Gusto ko na lang iiyak lahat. Hindi ko na talaga alam. Wala naman makakatulong sa akin kundi sarili ko. Pag tinigilan ko to, pag in-stop ko to hanging ganito, magkakaroon naman ako ng mga regrets. Tapos pag tinapos ko to until the end, sasaktan rin naman ulit ako. Pero at least walang regrets. Para at least straight na lahat na gagawin ko. Hindi ko alam kung ano dapat kong isipin. Ang sakit-sakit lang. Ang sisakit-sakit lang sa isip, sa puso. Lahat. Sakit-sakit. Hindi ko na alam kung ano dapat kong gawin.
Lord help me. Minsan talaga natatanong ko na sa kanya kung tama pa ba 'to na pinasukan ko. Nahirapan na ako sobra. Hindi ko na alam, eh.